So ay mga lods, good morning. Ito at nagbabalik na naman tayo sa ating maliit na bahay sen. Dito sa ating Ortic TV. Ayan, magandang umaga or maayong adlaw, maayong buntag. Buenas dias. Maayong aga. So, ito meron tayong tinanggap na magpapa-assemble no DIY amplifier. So, from MGM Audio Philippines. Galing to kay kay Sir Aisha, shoutout natin si Sir. Sana yung messenger natin. Ayan si Sir J. Alex Lubay, So, ayan, papagawa siya sa atin. Tayo yung assemble, pero hindi tayo ang gumawa ng board, no? So, pinadala niya lang sa atin, kasi wala hirap si Sir doon sa technician nila eh. Salat sa technician yung area nila. At ako lang naman yung medyo malapit sa kanya. Si Sir, no? Medyo bandang Iloilo si Sir. So, ayan. At ito yung papagawa niya sa atin. Meron siyang dito. Ang kulang na lang dito, transformer at casing, no? So, ito siya. Ang capacitor niya ay Broadway 10,000 UF by 100. Bali, 8 piraso ito para dito. And then dual bridge diode. So ayan, MGM Audio Philippines. And then ito yung kanyang amplifier. Ano ba ito? Parang ayan, MGM 500. Ayan, MGM Philippines. So ito yung niya. So, 5 pairs, 5 pairs. So, may ganito din naman tayo. Pero 4 pairs lang, no? So, parang ang circuit nito ay konti lang yung pyesa eh. Parang siya. Pa-determine anong circuit nito. Konti lang kasi yung resistor niya mga lods eh. Ayan. Kagaya sa like 737, ang daming resistor. Ito parang 502. Naka-zinner, parang din siya eh. Ang circuit kaya ginamit dito. 20, 15. 130 ohms sa parallel into 20 base to base ata ito. So ayan, basta ito yung circuit nya. Konti lang yung pyesa eh. Mas marami pa pyesa yung relay section So, mas marami pang resistor yung kanyang relay. So, tignan na natin. Malalaman natin ang power nito kapag may test na natin. So, ang transformer natin ay 55055 na nasa 10 ampere o 15 ampere, no? So, malaki yung transformer natin nilagay dito. So, tingnan natin kung anong pwedeng gawin dito. Kasi yung casing na gagamitin natin, gusto ni Sir J. Alex Lubay ay power amplifier na casing. So, yun yung natin. At tingnan natin kung anong pwede natin gawin. So, continue na tayo mga lods. So, bago natin ito simulan,
Ay, baka hindi ka pa nakasubscribe dyan, pa-subscribe na sa ating munting channel at pakihit na notification bell at ilagay sa all para laging updated. Ayan, continue tayo at ito, hanapan ko pa to ng heatsink na magkakasya sa kanya. So, ayan, testing natin kung kasya yung capacitor nito. Medyo malayo yung butas. Ayan, oh. Kailangan pa i-bend. Medyo nalakihan niya lang kaunti yung yung size ng Ayan, oh. Kasya, kailangan pa yan na to. Kaya natin i-bend. Wala, pangit yung wala eh, hirap, sira yung paan ng capacitor, bubutas pa tayo. Hindi siguro tinesting to, mabibend yung paan ng capacitor. Butasan na lang natin. So, hindi nasumuran yung sukat niya sa sa diagram niya pag print sumobra ng kaunti yung size ng capacitor. Kaya ito, yung butas din, tabingi din. So, yan yung itong nag-micro. Ayan. So, yan yung need natin mabutas. Kasi pag di natin yung butasan, tayo rin ang mahihirapan. Wait, sorry. Hila natin, gagalaw-galaw eh. Mabingi eh. Testing natin. Ayun. Tapingi pa rin, ayun oh. Di lumapat yung Ayan natin isa.
So may space talaga, oh. Ilang importante malapat natin ng pantay. Tagal tayo matapos nito. Paghirapan ko sarili eh. Sana yung pangbutas natin na screw. Akihin na natin. Punuin lang natin ng lid. Ganun din naman ang resulta eh. Wang-wang yung board eh. Wang-wangin na lang. Diba? Tapos agad. Ayun. Ay, hirapan pa, di ba? Pasok. Oh. Agad. Upit natin yung paa. Ayun, lapat na lapat. Ayun, lapat oh. May mga space yung niya, capacitor. Hindi siya talaga. Kasi nga yung pagka marks niya sa board ay so nalakihan kaunti yung mm siguro ng pag-print niya sa kanyang diagram.
So may bleeder siya, resistor bleeder na 33K. So hanapan natin yan. Siguro nasa ano to, mga 3 watts ano, yung size o 2 watts. So ayan, bili pa tayong bridge diode, and then ito 33K. Parang wala ako nito kalaki. So ayan. So kung meron 5 watts, 5 watts ang problema kasi yung space niya kung 5 watts yung ilalagay natin, medyo mahirapan tayo. Mas maganda kasi 5 watts bleeder kasi iinit yung bleeder bleeder yun na ilalagay para may taga discharge ng laman ng capacitor. So ayan, continue lang tayo. Hello mga lods, good evening. Eto, at continue tayo dun sa ating gagawing amplifier. So yung ibang video natin dito naputol na ito so i-start na lang natin ulit, no? So nawala yung sa cellphone natin. So record na lang tayo ulit. So may pinagawa sa atin si Sir Lobay na amplifier, no? At tayo yung pinapabuo niya. So siya na bumili nito. Itong kanyang ay galing to kay MGM, no? MGM Philippines. So hindi kasi alam ni Sir na gumagawa tayo ng ganito So gumagawa tayo ng ganitong circuit. At yun naman din ay sabi ko sa kanya kasi sobrang busy ko din. Ay sabi ko bilhin mo na lang sir, i-kompleto mo na lang kasi gusto niya bibili sana board lang. Sabi ko ipa-kompleto mo na lang. Ako na lang bahala sa pagdikit sa heatsink. So ganito din yung ginawa natin. Naalala niyo yung ginawa nating 737 na circuit. So parang ganoon lang din yung formahan. So ayan. Makapal naman yung heatsink niya. Then lagyan lang natin blower. Then mayroon ito yung capacitor niya pala. So ayan. Yung transformer niya 55055 na 15 ampere. So malaki ampere niyan. Malaki yan. Yung isang heatsink ay ito. Ilalagay natin to sa ilalim. Gaganyan natin ito. At, ayan, gaganyan natin. Para may holder at hindi lalapat agad sa pinaka-case ng amplifier. Nilalagyan natin ito ng dito. Spacer. Para dagdag tibay, no? At saka ito, mga din siya. Dagdag sa heatsink, no? Para mas lalong mas malalong kakapal at saka mas malakas yung niya, absorption ng init ng transistor natin. Ayan. So, okay din. MGM na 500. So, ayan. So, medyo matagal na to sa atin sa sobrang delay. Delay nga ay dahil sa sobrang tambak ko din talaga. Grabe. Dami kong i-repair pa mga lods. Ayan. Yung may mga amplifier pa. Andun pa yung ibang mixer, Meron pa doon. Ang dami. May dumating na naman galing sa ipapa-repair din. Kaya grabing busy ko ngayon. Yung isa hindi pa natin natapos. Yung active. So bibilang ko pa ng transformer yan na maliit para supply sa kanyang relay at sa kanyang blower. So siguro bukas na. At basta ang dami pa. Ang dami ko pang i-repair talaga. Diyos ko. Ito pa pala 5 kilowatts na DE. So yung 8 kilowatts na repair ko na yon. So ito pala yung front casing ng ating So may guhit na ako dito kung paano ang design. So power amp ang design nito So yung design natin dito is power amplifier. Ayan. So ito. At bago natin simulan mga lods baka hindi ka pa nakasubscribe dyan. Inaanyaya kitang pa-subscribe sa ating munting channel. At pakihit na notification bell at ilagay sa all para laging updated. Ito. Ilalagay ko na siya sa natin, amplifier case. At ito, idikit ko na din to. Tsaka bago natin pala idikit ito, lagyan natin ng ito, bubutasan muna natin. Tapos kahit 4 lang siguro na screw. Tapos lagyan natin ng thermal paste. Ito. Ayan, lalagyan natin para magkukontak itong dalawang heatsink. Ayan, gaganyan na yan siya. Ayan. Continue tayo ulit. At gawin na natin to. Kasi nga ay gagamitin na ni Sir. Yung power amplifier ni Sir hindi ko pa natapos. Isang channel na lang talaga yun ang kulang. Yun na lang. At siningit ko na lang talaga. Humingi tayo ng pasensya kay Sir. Dahil sobrang busy natin nga ay hindi natin agad natapos. Ayan. Hello Lods. Ito.
update tayo sa ating power amplifier na nilagyan natin ng BBE. So, nilagyan natin sa may connection na yan. Yung volume na lang yung kulang natin. And then, itong wiring sa ating signal. So, yung signal lang yung kukunin natin. So, ito signal din. Tignan natin kung kaya natin kunin yung clip. Kunin natin yung clip, no? So, itong signal. At lapit-lapit na ito sa katotohanan. So, ito na yung front panel niya. Ginawa natin. Ayan. So, gamit ako acrylic. Yan, ito, bukas lang natin bilhan ng knob na medyo malaki-laki. Yung second sa ganito na size, no. So, ito meron siyang bass at saka treble. Yung doon, yung sa ginamit natin. Tapos yung outlet to, ito yung control pala, sorry. Itong ating master volume. Ito, tapos bass, treble. So, itong dalawang to, dito natin i-connect. Tapos, ito naman, base. Dito natin i-connect. Treble dito. So, mag-wire pa tayo. So, yan. Pagkatapos, testing na tayo. Yan. Gumanda na yung front panel. Yun, no? Kitang-kita tayo. So, acrylic. Na yung flexible na acrylic, no? Hindi yung yung parang mabilis lang mabasag. So, pangit yun. Ito, flexible to yung ginagamit sa bubong. Minsan yung pang yung transparent. So, nag-print tayo kanina. Ayan. Meron na siyang markings o label. So, ayan. Ito left. Tapos, signal. Ito yung signal, no? Sa dalawang amplifier. Yung dito. Ito. Kukunin natin to, tapos ilagay natin dito para left and right may indicator. Ayan, magiging ganyan na ito dito. Pogi na yun siya. Hello mga lods, ito at partial test muna tayo. So, natapos ko na wiringan yung ating mga potentiometer. Ayan. So, dito yan lahat nakakonect sa ating BBE maximizer datong control, no? So, para naman ay kahit papano ay mai-enhance din yung tunog. At ayan. Mayroon din tayong supply sa kanya. I-tap na din natin. AC lang yan siya. 12 at basta 12.0 AC direkta. Tapos, yung dito sa extra niya ay sa blower na natin yan ilagay. So, mamaya natin wiring yung mga blower pagkatapos na natin, no? So, yung knob, at andun pa, nag-utos pa ako pabili. And then, ano pa ba? So, ayan, ready na naman yan lahat. Naglagay tayo ng resistor sa input, para filter. Kasi power up ito na may enhancer lang. Enhancer lang yan. At hindi naman siya itong control na magpapalakas talaga ng enhancer lang para lalabas yung tunog. So, ayan. Ortec. So, power natin. Yun o. Yun na. So, music tayo. Napakalinaw, napaka-quality ng tunog. Here's what I must do. Forgive and forget and find someone new. Lakas. Somebody to all my dreams come true.
leave me now. I'm begging you to stay, so I'll never ever let you walk away. Tell me I'm the one you love. Love me, I'll give you all I have. Don't leave me now. I'm begging you to stay, so I'll never ever let you walk away. So ayan, goods na. At ipapainala lang natin lahat. Ayan. Meron na tayong audio output main volume. So para dito yan, control dito sa mga out na to, mic. At saka sa, ginawa ko lang output, no. So hindi ko lang, wala na yan. So ito, output na din ito. Yung may markang mga out, so output na yan siya. O, kumbaga link. So ito yung control. Ayan, lagyan natin ng control. So, itong mga ito, audio input. So, kasi magka-parallel lang din to sila. Kumbaga, isa lang din to. Tatlong input, tatlong output. So, ayan. Na itong output, dumaan dito sa ating enhancer ha. Itong ating BB itong control. Dumaan siya dito. So, kaya kung may i-connect dito na output or ibang amplifier, so, makokontrol din doon yung sub at saka yung Twitter. So, yun lang. At least gumawa tayo ng main output volume para in case kung gusto itimpla ni customer yung isang amplifier niya, so pwede yung timplahin pa rin pahinaan niya lang ng kaunti itong ating audio output. Kung gusto niya lakasan, pwedeng lakasan. So, pwedeng patayin. Pwede rin patayin itong ating output. So, yan lang. At ito, tahan na tayo. So itong dito, medyo nahirapan tayo sa blower dito. So ang ginawa ko, gumawa ko na ng holder para mahawakan lang siya na hindi magalaw. So ayan. So yung naman, itong butas natin, tatapat din yan dyan. So ito, audio test na tayo. Ikot na natin yung ating amplifier. Dahil na ito. Yan, yung palitan na din tayo ng fuse holder kasi yung sa kanya is nabasag. Ito. Sa sobrang katandaan na din itong casing na to, nabasag. So yan na yung laman. At yung mga wires natin, nakatali yan lahat. Yan. So ayan na yung mukha ng ating amplifier. Diba? Ang ganda na. So ito yung knob natin. So ayan. Gumanda na siya. Ayan. So hindi ko na kinuha yung ibang yung kanyang clip at saka yung kasi masyado ng maraming wire talaga. So ito yung yung switch pala doon ay nilagyan natin ng switch dito sa labas para off-on na lang yung ating BBE tone or kumbaga BBE tone control. So sinulatan din natin on off sa gitna, both side ay parallel lang yung on tsaka sa baba, taas at saka sa baba. Ayan. So testing na natin ulit dahil done na. Then maya i-testing din natin direct, no? So yan, power on natin. Yun So ayan, may power na. Ayun. So testing na tayo. YouTube. Magano.
Sound check tayo, sound check. So yan, shoutout sa inyo lahat dyan mga idol. So thank you back to DIY. At alam ko na miss nyo rin itong mga ganito natin. So yung mga nagre-request ng yung sa guitar amp, pasensya talaga sir. Grabe talaga yung ano ko ngayon. Hindi ko talaga maisingit. Dahil sobrang busy. Ayan, ito panibago na naman dumating. Andun sa labas yung ibang amplifier. So yung iba hindi ko pa na talaga natapos. Grabe. Buti na lang hindi nagmamadali mga may-ari niyan. Rekta natin mga lods para makapagbuelo tayo. Ayun. Here John Lunga, DJ7 Remix. Kunin natin itong mga nakapatong. Malaglag to eh. Sagad volume, parang power amp na ito. Ayan, hindi nakabibi eh.
Ay mga lods, at another successful repair na naman dito sa ating munting channel, another successful DIY. So sa dami ng ating nire-repair at ulit-ulit na lang tayo. Thank you mga lods, at ayan, maraming thank you sa walang sawang pasuporta. At dito sa ating Ortic TV, ayan, patuloy pa rin tayong lumalago. Kahit pa paano, dahan-dahan umakyat yung channel natin. At ayan, sa mga bagong pasok dyan, baka hindi pa kayo nakasubscribe, ay pasubscribe na po, ano? And then yung mga ano naman dyan, yung mga suki ko na dyan, shoutout sa inyo, yung mga silent viewers ko dyan, so thank you. So yung mga silent viewers ko na nagpapa-repair sa akin, so intindihin nyo lang muna ako ngayon, pagbigyan nyo muna ako ngayon mga lods, dahil sobrang busy ko talaga, dahil sa repair, meron pa inverter na inaayos, and then may solar pa tayo project during daytime. So kaya ito, katulad nito, nabakante tayo ngayong araw. Ito, natapos natin. At ayan, maraming thank you mga lods. God bless sa ating lahat. Magandang buhay. Akin lang. Bye-bye. Forgive and forget is what I must do. Forgive and forget and find someone new. Somebody to make all my dreams come true, and lead me to forget. I feel for your charms. You show that you care, but now you are gone. My poor heart's betrayed. The dreams that we shared all torn into shreds. All that
But